First time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, lalo na sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So yun po, makakaasa po kayo, and especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na papasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. Sinasabi nila na may ginagawa sila, pero yung pangako ng Pasko wala pa rin eh. So, tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng PDP, di lang po sa distrito ko kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually ako yung pinakauna, pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako, nag-start na po kami magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family, every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga at trabaho, syempre negosyo. So doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So ako, nasanay ako na bumababa talaga sa ako. So I decided 2025, why not run for congressman, which is we don't expect anything naman. Syempre first time, a new face to the district. Pero nagulat ako kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics eh. From shift to business to politics, nakakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng ko natin. Because, alam niyo po yung control ng taas eh. So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot ng 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin libreng gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo nung first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, lalo na sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya very rin kami supportive sa syempre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po kasi dito po yung mga business namin. So yun po, makakaasa po kayo, and especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na papasok po sa PDP sa Bulacan is
gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. Ayun po. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay si VP Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Go Jenny, go Domi. Natawa silang dalawa. Go Jenny, go Domi. I'm happy na sa maging GT chairman na HK Ladies. Pwede mo lang Pwede yung picture yung ano, yan. kita nyo. Parang yan, ayan. Dalawa, ayan. Contract sign sa taas ka. Okay, picture. India, 1, 2, 4, 5. Okay. Balang baba. Okay, picture left side. Smile po, smile. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kamao. Okay. Okay, tayo naman. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, Duterte please na po. 5, 4, 3, 2, 1. Sabi po ni Tita Penny mag-TikTok daw. Dapat kayo kasama lahat mag-TikTok. Hindi, yung video rock. Karon sir, unang-unang tanong, no? At so bilang batang-batang membro ng PDP, no, sa Bulacan at yung lugar mo pa naman, yung sentro ng kontrobersya ngayon. So anong masasabi mo ngayon, sir? Actually, yun din po yung nag-push sa akin sa Edge na at least i-take yung responsibility to be the president ng PDP sa Bulacan. Kasi ang hirap, especially lahat is involved, everyone is involved, pero wala pa rin natuturo, wala pa rin nakukulong. So, nung na-offer sa akin to, sabi ko, if president ako ng PDP sa Bulacan, all the possible members na susunod na maging PDP sa Bulacan na is I can talk to them and make sure na it won't happen to the province of Bulacan again. Kasi grabe, nakakalungkot. Especially dun sa ibang areas na kahit 2 weeks na hindi pa rin bumababa yung baha. Kasi pansin ko rin, ngayon sobrang dahil wala na yung pamilya Duterte, sobrang luwag na yun sa government natin. Every politician can do whatever they want and can go away, walang responsibility, corruption and everything. Kaya yun, syempre sinusunod rin natin yung pangunguna nila Kong Leviste and Kiko na more younger generation, younger people na to involve ourselves kasi it's our future din eh. So yun, I'm happy to be appointed as president ng Bulacan ng PDP. So yun, I'll do my best. The best of my abilities yun. So ngayon kung as member ka na ng PDP, as magiging head ka pa ngayon ng buong Bulacan, in the first place, ano po yung first move natin na magagawa para po matulungan po yung not only the partido, but only for your province in Bulacan at saka sa taong bayan din po na hopefully makakarating po sa inyo, nahihingi po ng sa palagay natin tulong. Yun po, as president ng party po, sa Bulacan, main naman yan, main parang solution naman for na hindi maulit-ulit is to choose the right leaders eh. Ever since na tumakbo naman ako, I don't expect anything eh, kasi we are not line of governments or dynasty or any politician so we just want the best for my province. Kaya as president po, yung members na I will allow to come in PDP, dapat yung only purpose nila is magsilbi at magbigay ng parang to make sure na it won't happen again, like corruption and everything.
yun yung main purpose ko talaga, to make sure na lahat ng papasok, lahat magsisilbi is totoong magsaservisyo para sa bayan. What we expect po ngayon kung na sa ngayon, before, wala pa po kayo sa PDP before, but the people in in District 6 is hopefully love you so much, kaya lang nagka-problema tayo doon sa pinag-disqualify nga po kayo ni Congressman Pleto. So as of now, na kayo na po yung official na po talaga na officer po ng PDP sa Bulacan. So we're expecting po na mas lalo pong marami pong lalapit sa inyo sa inyong distrito. So ano pong masasabi po natin? I'm very sobrang lapit sa akin ng District 6 kasi I'm no one, I'm just a person, a businessman there. So yung love ng district ko sa akin, I'm very, very blessed to have it. And nakita ko rin yung eagerness nila to have a change sa lugar. So sadly naman di ako natuloy, pero may laban pa naman. May time naman for everything. If it's God's plan, ayun, tuloy-tuloy lang ako. Pero now, as president ng PDP, I will focus for the whole province naman muna. And tsaka naman 2038 pa naman. So yun, I'll do my best lang. Okay, last 2 question, kasi may meeting pa sila. Yes, next question. So, anong masabi mo ngayon sa gobyerno natin? Ayun po, as di naman po ako politician, nakakalungkot po. Kaya nga po ako napatakbo rin. Is parang yung una pa lang namin sinasabi ever since nag-start ako, ginagawa na nilang negosyo ang politika. Dapat meron sila, yun sabi ni Attorney Raul kanina, yung unang sabi ko talaga sa kanya, dapat each government official may sarili silang pondo para, or sariling negosyo para doon nila kukunin yung mga gastusin nila, hindi sa pera ng taong bayan. Ayun yung nakakalungkot kasi mostly talaga dahil sobrang luwag ng government, lahat nangungarap na. And yun, and kaya very happy rin ako, at least may 2 kabataan na nandyan, si Kong Leviste and Kong Kiko na lumalaban para sa atin. So we will just follow them. Yun. Message po natin, Ayun. Kong, for the PDP and to the Filipino people who Ayun. loves PDP laban. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa PDP, and I will do my best to uphold everything na lahat ng values na meron ng PDP kasi our purpose naman is to help yung buong mamayan na yun maging mas maganda and mas maganda ang serbisyo na ibigay sa taong bayan. Sir, last question po. Sino po kaya yung punot dulo ng corruption sa gobyerno natin? Kahit saan naman po, if kahit sabihin natin, I'll give general answer na lang. Pag sa company naman, syempre if the company is not doing well, hindi naman mo pwede isisi yan sa HR, sa marketing. Correct. Syempre sa namumuno at may hawak. So, imposible rin na hindi nila alam kung anong nangyayari. Ang sad lang kasi wala silang ginagawa. Ay, sabihin natin, sinasabi nila na may ginagawa sila. Pero yung pangako ng Pasko, wala pa rin eh. So, Thank you for that. Invite na lang din natin sila sa Bulacan, bisita. yeah. Yeah, sige Kong, go. So, Sir, gaano kayo kahanda ngayon? handang-handa po ako, especially syempre sobrang pagod ng taong bayan. So I'm here to help the people of Bulacan. And yun, sana tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy tayo sa laban and para sa pagpapalo. Habol ko, ano ma-expect sa'yo ng taong bayan? Ano po? Anong pwedeng i-expect sa'yo ng sa taong bayan? Ayun, I'll be transparent lang naman. I'll do my best to help the people of Bulacan to choose the new members of PDP sa Bulacan, to select leaders na I know na they will do their job not only because of the position but only because they want to serve the people of Bulacan. Message Kong para invite mo kami Kong doon sa ano. Ayun, invite ko kayo sa Bulacan. Next, sana pag-invite ko sa inyo hindi baha. I make rain po. Rain or shine Kong, rain or shine. And kami, family namin is puro business, so I can invite you naman sa mga negosyo namin. So makita nyo rin kung ano ang hanap buhay namin. And walang hindi kami contractor. Our family is mostly importer ng mga furnitures, And ngayon meron kami mga hollow blocks, mostly private naman, and hardware and motor. Kung kilala nyo po ang Racal Motorcycle. So ayun po. And ayun. Hindi po, let's see po. Pero po, yung father ko po yung founder ng Racal Motorcycle. So
Akala ko dati yung Rakal sa ibang bansa ang founder. Hindi po, local po siya. Ano yan? Akala ko yung artista. company po yan. Parang, Maris Rakal. ay hindi po, malaa. Labas ng unang Rakal, nagkaroon kami ng motor ng Rakal. Oo, magandang Rakal. Maganda nga po. Mas maganda pa siya sa Lucy. So yun po, syempre, magkaisa po tayo lahat. Let's support rin VP Inday sa 2028 po. Yeah. And hopefully, lahat ng tao sa buong Pilipinas magkaisa to stop the corruption in the Philippines. Ayun. Maraming salamat. Thank you, Kong. Thank you.